Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Awa? Wala na akong awa para sa inyo. Naubos na dahil sa mga pang-aapi nyo. Kaya ngayon, lasapin mo ang paghihiganti ko. Dadalhin kita sa impyerno! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dadalhin Kita sa Impyerno. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Kailin, eto ng bag mo. Akin na! Rico, bakit mo naman ibinato sa akin ang bag mo? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo, ah. Ang kapal kasi ng mukha mo. Pabida ka na naman kanina sa school. Di ka na nahiya? Ha? Sumali ka pa sa dance contest. Kaya ka lang naman nakapag-aral sa private school dahil sa tulong ng mami ko nung buhay pa. Wala namang masama sa ginawa ko. Pag nanalo ako, karangalan din yun ng school natin. Kapal mo. Hindi ka naman mananalo dahil hindi ka magaling sumayaw. Daddy? Ibulog niyo ako. Mukhang may hihingin na naman ng prinsesa ko, ah. Naglalambing eh. Simple lang naman yung gusto ko eh. Kaya niyo yun. O sige, ano ba ang gusto mo ipabili sa akin this time? Wala akong gustong ipabili, pero meron ako na gusto kong gawin niyo. Ipagawa? Opo. What is it? Tell me. At gagawin ng daddy. Talaga? Wala ka namang hiniling na hindi ko binigay, di ba? Sabagay. Ang gusto ko kasi, paalisin niyo dito sina Ara at Aling Narda. What? Bakit nagulit kayo? Madali lang namang palitan si Aling Narda eh. Pwede tayong kumuha ng ibang maid sa agency. Pero anak, 12 years na sa atin si Narda.
At sure kami ng mami mo na mapagkakatiwalaan siya. In fact, siya na ang nag-alaga sa iyo mula nung mamatay ang mami mo. Nainis ako doon sa anak niya si Ara. Kaya ayoko siyang nakikita dito sa bahay. Pero Kylene... Daddy, sige no. Sige, magtatampo ako pag di mo ginawa yung gusto ko. Hindi ako magde-dinner. Oh. Sir Wilfred, bakit naman po biglang-bigla? May nagawa po ba kung hindi po niyo nagustuhan? Ang totoo, wala, Narda. Gusto ko lang pagbigyan ng anak ko. Gusto niya mga bagong maid dito sa bahay namin. Sir, mawawalan po ako ng trabaho eh. Hindi naman po madaling maghanap ng trabaho ngayon. Graduating pa po sa high school ang anak ko. Makakakita ka rin ng ibang mapapasukan. Sir, mabait at masipag ka naman. Okay, sige na. Iayos mo na mga gamit nyo. Nang wag nang magtampo sa akin ang anak ko. huwag ka na malungkot, anak. Nakakuha naman tayo ng murang mauupahan eh. Wala naman po kayong trabaho, Nay. Paano na tayo ngayon? Nag-aaral pa naman ako. Bukas na bukas din. Maghahanap ako ng mapapasukan. O kaya pag wala ako nakita, di magtitinda na muna ako ng mga kakanin para may panggastos tayo. Gagamitin kong puhunan yung natitira kong pera. Sama kasi ni Kylie, Nay. Dahil lang sa inis niya sa akin, pati trabaho niyo, dinamay niya. Wala naman po ako ginagawang masama sa kanya. Kahit nga tinatarayan niya ako sa school, hindi ko po siya pinapatulan. Hayaan mo na yon, anak. Makakaraos din tayo sa problemang ito. May awa ang Diyos. Naniniwala ako, hindi niya tayo pababayaan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kylene, bakit parang ang saya mo yata ngayon? Ay kasi wala na sa amin yung mga eyesore sa buhay ko, Steven. Ha? Asungot. Asungot? Sino? Asungot? Sino Ara tsaka yung nanay niya? Pinalayas na sila ni Daddy. Ang kupad kasi nila magtrabaho. Ha? Kawawa naman sila. Dapat lang sa kanila yun. Alam nga namang pasweldo yun sila ni Daddy. Ang kupad-kupad nila. At tanga pa. Siguradong hindi makakapasok kayo ng araw na yun. Dahil mamumroblema sila sa titirhan nila. Ay, ayun si Ara, oh. Papunta sa room natin. Oh? Oo nga, no. Ang pwisit na yun. Nakapasok pa rin. Bakit pa nagagalit ka sa kanya? Mabait naman siya. Maepal yun. Pabida pa. Mahirap lang naman. Congratulations, Ara. You are the champion. Proud na proud ang lahat sa'yo, ha? Lalo ng principal natin. Thank you po, Sir David. Naku, masaya ako dahil natupad po ang pangarap ko na mabigyan ng karangalan ng school natin. Alam mo ba,
Dahil sa husay mo sa pagsayaw, hindi ako magugulat kung balang araw maging sikat kang dancer. Ay, wala po sa isip ko yun, sir. Ang gusto ko po muna makapagtapos ng pag-aaral. Ay, sir, gusto ko po sanang mag-apply sa scholarship na sinabi niyo last time. Sure. Hayaan mo. Dahil sa pagkapanalo mo, kukuha kita ng application. Maganda yon para makapagpatuloy ka sa college. Tapos na po kayong maglaban, Nay? Oo, anak. Mabilis ako nakatapos dahil gumamit ako ng Pride detergent. Sabi kasi nung kapitbahay natin, mahusay daw yung Pride detergent. At totoo nga, ang bilis makatanggal ang dumi sa mga damit. Buti naman po hindi kayo gaanong nahirapan. Ay, oo nga pala. Anak, ano ba yung good news mo sa akin? Nay, ako po ang nanalo sa inter-school dancing competition namin. Wow! Ang galing naman ng anak ko. Binabati kita, anak. Salamat po. Tuwang-tuwa nga po yung advisor namin eh. Alam niyo po, sabi ni Sir David, dahil daw po sa pagkapanalo ko, ikukuha daw po niya ako ng application sa isang university na tumatanggap ng scholar sa college. Kaya makakapagkolehiyo pa rin po ako, Nay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ara, eto, dinalan kita ng burger. Galing ako sa kantin eh. Nag-abala ka pa, Steven? May baon naman akong pandesal dito. Kunin mo na. Libre ko to sa pagkapanalo mo. Ay, congratulations nga pala ha. Salamat. Pero alam mo, mas nagpapasaya sa akin yung dahil sa pagkapanalo ko sa dancing contest, tutulungan ako ni Sir David na maging scholar sa college. Talaga? Ba, ayos yan ah. Tama ka. Hindi kasi kaya ni Inay na pag-aralin pa ako sa college eh. Kaya mahalaga sa akin ang scholarship na yun. Oo, tama. Sana maipasa mo ang test. Maghahanda ako ng husto para makapasa ako. Kakainis! Hindi man lang napag-usapan yung pagiging highest ko sa exam. Mas napansin pa nila yung pagkapanalo ni Ara sa dance contest. Wisit! Kontrabida talaga sa buhay kong babae na yun. Hindi ako naging muse sa klase dahil sa kanya. Mas maraming pumapansin sa kanya kaysa sa akin, kahit na mas matalino ko. Mas marami din siyang kaibigan, at saka mas madalas siyang manalo sa contest. Kakagalit talaga. Paano kaya ako makakaganti sa kanya? Alam ko na. Tama! Ha! Tingnan ko lang kung sasaya ka pa sa naisip ka. Wilfred, ginulat mo ako sa pagpunta mo dito sa school na pinapasukan ko ah. Gusto ko lang naman bisitahin ang kaibigan kong mahusay na teacher na ngayon. Kumusta na, David? Well, maayos naman kami ng pamilya ko. Ay, oo nga pala, student kong anak mo ah. And she's doing good ah. Only daughter mo pala si Kylene. Yes.
Siya ang alaalang naiwan sa akin ng yumao kong asawa. Oh. That's why I love my daughter so much. By the way, anong bang sadya mo sa akin? Sir, tawag niyo raw po ako. Yes, Ara. Bakit po? Tungkol sa scholarship na sinabi ko sa'yo. Nandyan na po yung application, sir. I'm sorry, Iha. Napuno na raw ang slot, kaya hindi na ako nakakuha. Sir David. Hindi na sila tumatanggap ng scholars. Makapagpatuloy pa kaya ng pag-aaral si Ara? Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Ara. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Dadalhin kita sa impyerno. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang bukas. Awa? Wala na akong awa para sa inyo. Naubos na dahil sa mga pang-aapi nyo. Kaya ngayon, lasapin mo ang paghihiganti ko. Dadalhin kita sa impyerno! May Pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang bukas. May Pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang bukas.
Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dadalhin Kita sa Impyerno. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako, ang bukas. Oh, anak, bumili na ako kanina ng unique toothpaste. Nasa banyo na yon. Gamitin mo bago ka matulog, ha? Opo. Nay. Anak, bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa eskwela nyo? Hindi na po ako makakapag-aral sa college. Bakit? Sabi mo, tutulungan ka ng teacher mo. Puno na raw po sabi ni Sir eh. Ganun ba? Hindi bale. May iba pa namang school siguro na maaari mong kunan ng scholarship. Nangihinayang po ako, Nay. Huwag mong hayaang matalo ka ng kalungkutan, anak. Isipin mo na hindi talaga yon para sa'yo. At sa Diyos mo itiwala ang iyong mga pangarap. Dahil siya ang tunay na nakaalam na makabubuti para sa atin. Good morning, sir. Oy, Kailin, ikaw pala. What can I do for you, Iya? May ibibigay lang po ako sa inyo. Ito, Galing sa daddy ko. sobre. Opo. Pasasalamat po niya sa ginawa niyo. Oo, Iya. Hindi ko na nga ikinuha ng application for scholarship si Ara. Tulad na gustong mangyari ng daddy mo. Kaya nga po, sobrang nagpapasalamat kami ni Daddy. Ang bait niyo talaga, sir. Ang dali pang kausap. Pakisabi din kay Wilfred sa daddy mo. Salamat din dito sa sobre, ha? Totoo ba ang sinabi mo, Nico? Ito naman, Nika. Nika is my name. Sige na. Nika na kung Nika. Ano, totoo ba yun? Hindi ka ba gumagawa lang ng kwento? Hoy, it's not my character, Talagang narinig ko yun. Si Kailin ang dahilan, kaya hindi nakakuha ng scholarship si Ara. Kinausap si Sir ng daddy ni Kailin. Na wag tulungan si Ara. Magkaibigan pala silang dalawa eh. Kaya sinunod ni Sir. Ay, disappointed naman ako kay Sir. Nakita ko pa nga. Inabutan ng sobre ni Kailin si Sir. And I think, pera ang laman nun. Kawawa naman si Ara. Gusto ko na nga sabihin kay Ara ang nalaman ko para makapag-ingat siya kay Kailin. Yun ang nalaman ni Nico, Ara. Kaya pala biglang nagbago si Sir David. Ang sama naman ni Kailin. Pinaalis na nga niya kami sa kanila kahit wala kaming kasalanan. Pati yung chance na magkaroon ako ng scholarship, pinigilan pa niya. Wala siyang awa. Ara. Gusto ko pa namang makapag-aral, Steven. Para balang araw guminawa rin kami ng nanay ko. Kaya lang, paano pa matutupad yun ngayon? Hayaan mo. Magtatanong-tanong ako kung saan ka pwede mag-apply ng scholarship. Huwag kang mawala ng pag-asa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang
May pangako ang bukas. Uy, makakasalubong ko pala sa daan ang anak ng dati naming katulong. Mais ka nga dyan sa dadaanan ko. Bakit ba galit na galit ka sa akin, Kylene? Wala naman akong kasalanan sa iyo, ah. Pinalayas mo na nga kami sa inyo. Pati scholarship ko, pinigilan mo pa. Alam mo na pala. Walang awa ka sa kapwa mo. O ano ngayon? Lalabang ka? Lalabang ka? Aray ko! Bitiwan mo ang damit ko. Nasasaktan ako, ah. O di bitiwan. Yan. Sobrang ka na talaga. Bakit mo ako tinulak sa putik? Ang dami tuloy ng uniform ko. Lampa ka naman pala eh. Sasali-sali ka pa sa dance competition na school. Lampang! Bakit kanya itinulak sa putik? Tinanong ko po siya kung bakit niya po pinigilan yung pagkakaroon ko ng scholarship. Tapos pinulak na po niya ako. Ang salbahe talaga ng batang yun. Si Sir Wilfred naman, sunod-sunuran sa anak niya. Inukonsinti niya po, Nay. Habang naroon ka pa sa school na yun, anak, mag-ingat ka kay Kylene, ha? Iwasan mo magkalapit o magkasama kayo para hindi kanya masaktan. Narda, anong kailangan mo? Bakit ka na pa rito? Sir, bakit naman po ganun? Wala na nga po kami dito. Bakit ginugulo pa rin po ng anak niyo ang aking anak? Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Bakit guguluhin ang anak ko ang anak mo? Alam po niyo, gusto kong tukuyin, sir. Dahil kasabot po kayo ni Kylene. Ano? Sir, maawa naman po kayo. Huwag niyo naman po sanang ayunan ng anak niyo sa mali niyang ginagawa. Wala akong kasalanan sa kanya, aking anak. Nananahimik po kami. Umalis ka na, Narda. Umalis ka na. Kung ano-anong kalokohan yung sinasabi mo. Pero sir... Alis na. Sinisira mo ang araw ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Yun ang narinig ko kay Sir at sa principal natin, Nico. Ayan ka na naman, Stevie. Sabing Nika is my name. Ay, oo nga pala, Nika. Ang galing naman ni Ara, no? Bukod sa trophy at cash prize na nakuha sa contest, may medal pa siyang tatanggapin sa graduation natin. Ang swerte nga diba? niya. Oo, nasa front page pa siya ngayon sa school organ natin. Wala pa rin kwentang achievement niya compare sa achievement ko, ano? Dahil akong valedictorian nyo. Kylene, nariyan ka pala? Ay, kanina pa, no? Para kayong tanga. Bilib na bilib sa paslupang si Ara. Grabe ka naman magsalita, Kylene. Kahit mahirap lang si Ara, mabait naman siya. O, so ibig mo sabihin, salbaya ko, masama ugali? Ganon? Ikaw nang sumagot sa tanong mo. Tayo na, Nika. Okay. Oo nga, Steven. Puisit ka talaga, Ara. Sinira mo na naman ang araw ko. Sir David,
Yun po sana yung gusto naming mangyari ni Daddy. Ano? Sana magawa niyo po. Pero Kailin, hindi akong nagpasa noon. Ang principal ng school. O di, kausapin niyo po yung principal. What? Bibigyan din po siya ni Daddy ng sobre. Ako pong bahala. Ay, I'm sorry, Iha. Sir. Kaibigan kong daddy mo. Pero itong gusto niyong mangyari, hindi ko na ito magagawa. Sir David. Kabisado ko si Mrs. Aliado. Ha? Galit yun sa manunuhol. Baka mapagalitan pa ako sa gusto niyong mangyari. At mapaalis pa rito. Nakakagigil talaga, nakakabuisit. Sinuswerte pa rin ang bruha na yun. Paano pa ako makakaganti ngayon sa kanya? Naku! May nasagasaan ako! Please help Kylie, what happened? Bakit takot na takot ka? Daddy, nakasagasa ako. Ano? Opo. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Antulin mo kasi magpatakbo ng kotse. Nasaan na ngayon yung nadisgrasya mo? Iniwan ko. Inatakot kasi ko eh. Ay, tumama yung ulo doon sa simento. Ano ka ba naman, bata ka? May nakakita ba sa'yo? Anong itsura nung nasagasaan mo? Sino ang nasagasaan ni Kylie? Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jerry Mutiap, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Ara. Nilapatan ng tunog ni Temyong Mutiap sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Dadalhin kita sa impyerno. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Awa? Wala na akong awa para sa inyo. Naubos na dahil sa mga pang-aapi nyo. Kaya ngayon, lasapin mo ang paghihiganti ko. Dadalhin kita sa impyerno!
May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dadalhin Kita sa Impyerno. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Dad, ano ng balita? Huwag ka na mag-alala. Nakuha ko na yung SD card ng CCTV na naroon sa lugar na nakasagasa ka. Oh, thank you. Thank you, Daddy. Hindi niyo ako natiis. Dahil kaisa-isa kitang anak. Kaya lang, si Narda, namatay siya kay Lynn. Oh? Napatay mo siya. Pero Dad, hindi naman ako makukulong, di ba? Wala namang nakakita sa akin eh. Tsaka, sira na rin yung CCTV. And just in case na merong nakakita sa nangyari, hindi mo naman ako papayagang makulong, di ba? Di ba, Daddy? Oo. Hindi ko makakayang makulong ka. Lahat gagawin ko. Mailigtas ka lamang. Bakit niyo naman po ko iniwan? Hindi niyo na makakita kaya na pagtatapos ko. Ara, nakikiramay ako. May dala kaming juice at mga pagkain ni Steven para sa mga naglalamay. Nika, Steven, wala nang nanay ko. Mag-isa na ako ngayon sa buhay. Ang sakit. Ang sakit. Gagraduate ako mag-isa. Wala bang nakakita sa nangyari? Wala raw kasi gabi na noon. Alam nyo, napakasama talaga ng gumawa noon. Iniwan na lang na nakatiwang mo si Aling Narda. Oo nga, Nika. At ang masakit pa, hindi ko mabibigyan ng katarungan na nangyari sa nanay ko dahil wala namang naging saksi. Hindi natutulog ang Diyos, Ara. Siyang nakakita sa lahat. At naniniwala ako na sa takdang panahon,
makakamit mo rin ang katarungan. Si Aling Narda, masasagasaan ng mabilis na kotse. Ay! Diyos ko! Nasagasaan si Aling Narda! Si Aling Narda! Aling Narda! Napalaganipan ko ang pangyayaring yon. Diyos ko! Kawawa naman si Aling Narda. Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Ara? Ang nakita ko noong gabing yun? Paano kung ako naman ang balikan ni na Kailin? Mayaman sila at mahirap lang ako. Bakit mo ba ako pinapunta dito sa inyo, Nico? Ano bang sasabihin mo sa akin? Steven naman, sabing Nika, hindi pa pwedeng ibigay mo na lang sa akin ang happiness kong yun? Please naman. Pasensya na. Hindi lang kasi ako sanay eh. Okay, sige. Nika, ano bang mahalagang bagay ang sasabihin mo? Sabihin mo na. Pupunta pa ako sa burol ni Aling Narda eh. Stephen, nakita ko. Nang masagasaan si Aling Narda. Ha? Nakita mo? Oo. Pero natatakot ako. Baka kasi balikan ako ng... Kasi mayaman sila. Hindi mangyayari yun, Nika. Tutulungan kita. Sabihin mo lang kay Ara ang lahat ng nakita mo. Stephen, natatakot ako. Maawa ka kay Ara. Sa kaibigan natin. Kailangan makuha niya ang katarungan para sa kanyang ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyo, Ma'am Gladys Aliado, sa pagbibigay po sa akin ng Medal of Appreciation dahil sa pagkakapanalo ko sa Inter-School Dance Competition. Nangihinayang lang po ako kasi hindi na ito makikita ng nanay ko. Dahil patay na siya. Hindi ko nga po alam kung sinong nakasagasa sa kanya. Pero, Nay, kung nasan ka man ngayon, kung naririnig mo ako, para sa inyo tong award ko. Pangako po. Magsisikap po ako. At lumipas man ang panahon, hahanapin ko pa rin ang katarungan para sa inyong pagpanaw. Hi, Steven! Congratulations! Graduate na tayo. Oo nga. Uy, invite sana kita mamaya sa party ko sa bahay. Sorry.
May plano din kasi sa akin ng parents ko. Ay, ganun? O bukas libre ka ba? Baka pwede tayong mamasyal. Tatawagan na lang kita kapag free ako. Sige, diyan ka na. Ha? Kakainis ka na, Steven, ha? Palagi mo na lang pinasasama loob ko. Paano ba ako mapapansin? Wow! Ang kintab ng sahig nitong bahay niyo, girl! Starwax, floorwax ang ginamit ko dyan, Nika. Yan kasi ang ginagamit ni Inay nung nabubuhay pa siya. Talagang malinis sa bahay si Aling Narda, no? Totoo yun, Steven. Salamat nga pala sa mga pagkain dinala nyo, ha? Si classmate Pogi ang nagdala ng lahat ng yan, girl. Para daw, may pagsaluhan tayo. Ang ganda ng speech mo kanina, Ara. Marami kang napaiyak. Salamat. Gagawin ko talaga yun. Magsisikap ako. Para maibigay kay Inay ang katarungang para sa kanya. Hindi na ako iiyak ngayon, promise. Para hindi ako manghina. Dahil alam kong mahaba ang magiging lakbayin ko. Ara, ha? May gusto sana akong ipagtapat sa'yo. Ha? Pero sana, huwag kang magalit sa akin, ha? Sana, maunawaan mo ako, girl. Nika? Tungkol saan yun? Tungkol sa nangyari sa nanay mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit kayo naparito, Sir Wilfred? Nabalitaan ko nangyari kay Narda. Pasensya na. Ngayon lang ako nakapunta. Alam mo naman, busy ako. Alam ko. Tanggapin mo itong tulong ko. Kailangan mo ito para sa iyong pagsisimula. Katarungan po para kay Inay ang kailangan ko, sir. May ibibigay niyo po ba? Kung hindi, umalis na kayo. Huwag niyo nang dagdagan pa ang pagiging api ko! Nag-aalala ako sa kaibigan natin, Nika. Baka kung ano mangyari sa kanya. Hindi, Steven. Mabait si Mambelia. At kahit nga mag-Japan si Ara, hindi niya ipapahamak ang friendship natin. Magkakaroon pa kaya tayo ng communication sa kanya? Yes naman. Hayaan mo. Ibibigay ko pa rin sa'yo ang magiging number niya. Dad, ano bang problema mo? Ilang araw ka nang palagi naglalasing. Wala akong problema. Lagi lang pumapasok sa isip ko ang sinabi sa akin ni Ara nung nagpunta ako sa kanila. Bakit? Ano sinabi ng babaeng yun? Katarungan para sa pagpanaw ni Inay ang kailangan ko, Sir Wilfred. May ibibigay niyo po ba? Kung hindi, umalis na kayo. Huwag niyo nang dagdagan pa ang pagiging api ko!
Yun ang sinabi niya. Why think of that? Wala naman siyang alam sa totoo. Ewan ko. Hindi ko rin maintindihan kung bakit laging pumapasok yun sa isip ko. Nagtataka na talaga ako. Daddy, pagod lang yan. Buti pa magpahinga ka na. Mawawala din yun sa isip mo. Japan, Ma'am Belia. Ang linis. Tama. At mga disiplinado rin ang mga Hapones. Mababait pa. Tingin nyo, makakaya ko pong magiging trabaho ko po, Ma'am? But of course, Iha. Nakita na kitang sumayaw. At nagustuhan ko ang paggalaw mo. Kaya naman kinuha kita. Kinakabahan po ako eh. Ako ang bahala sa iyo. Huwag ka mag-alala. Mawawala rin yung kaba mo at masasanay ka rin dito. Magtiwala ka lamang sa akin. Hindi kita ipapahamak. Gusto ko po talagang makaipon at umasenso. Mangyayari yun. Maging matalino ka lang sa paghawak ng pera mo. Matupad nga kaya ang pangarap ni Ara? Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz bilang Ara. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga lalalabipang kapanapanabik at may init na kabanata ng kasaysayang ito. Dadalhin kita sa impyerno. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Awa? Wala na akong awa para sa inyo. Naubos na dahil sa mga pang-aapi nyo. Kaya ngayon, lasapin mo ang paghihiganti ko. Dadalhin kita sa impyerno! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan
ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dadalhin Kita sa Impyerno. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Very good, attorney. Oh, no. Hindi ako sa hotel tutuloy. Dediretso ako sa malaking bahay na nabili ko. Kaya pakiayos mo na yon, okay? Alright, thank you. As soon as possible, yes. Sabik na ako makauwi dyan. Okay. Hihintayin ko na lang ang tawag mo. Bye. Panahon na ng paniningil ngayon, Kailin. Panahon na. Tapos na ang pamamayagpag nyo. Lalo kang gumanda ngayon, Ara, ha? Ibang-iba ka na talaga. Hindi naman ako nagbago, Nika. Ako pa rin ang kaibigan mo. Nilagyan nga lang ng makeup, mamahaling damit at mga alahas. Nabili mo rin pala itong bahay ni na Kailin? Actually, lahat ng kabuhayan nila nasa akin na. Ha? At salamat nga pala sa mga balita mo sa akin about them. Dahil doon, nakakilos ako ng mabilis. Nasa ospital na naman ang daddy niya. Hindi pa rin kasi malunasan ang sari-saring sakit niya. Yun din ang sabi sa akin ng private detective ko. And I heard, umuupan na lang daw sila ng isang maliit na bahay. Correct ka dyan. Alam mo, kulang pa yun. Ha? Sa malaki nilang atraso sa akin. Pero saka ko naiisipin ang pagharap sa kanila. Ang gusto ko muna ngayon, maglibang. Dahil matagal ako nawala dito. Kung ganun di puntahan natin si Poging classmate, si Steven. Tiyak, matutuwa siya pag nakita ka, girl. Sige. Matagal na ako walang balita sa kanya
Kailin, anak. Dad. Nandito ako, Dad. Sana iuwi mo na lang ako para hindi ka na magastusan. Pag inuwi kita, para ko na rin kayong hinayaang mamatay. Ayoko mawala kayo. Kayo na lang nagpapalakas sa akin. Sana nga kunin na niya ako. Daddy naman, huwag kayong magsalita ng ganyan. Hirap na ang katawan ko, anak. At alam ko, hirap ka na rin sa gastos dahil wala na tayong kabuhayan. Kahit na mahirapan ako, tatanggapin ko. Basta wag lang kayong mawala sa akin. Daddy, mahal kita. Please, huwag mo akong iiwan. Wow! Ang ganda nitong resort mo, Steven. Salamat at nagustuhan mo. Ibibida ko to sa mga business partners ko, pati na sa mga tauhan ko. Ang ganda eh. Salamat. At least, madadagdagan ng mga customer ko. And I'm sure that... Ara, magtatagal ka ba rito? Medyo. May sisingiling kasi akong malaking pagkakautang. And after that, baka bumalik uli ako sa Japan para bisitahin ang negosyong naiwan sa akin ng namatay kong asawa. Si Kailin ba ang tinutukoy mong sisingilin mo? Matagal ko nang hinahangad na masingil sila sa mga ginawa nila sa amin ng nanay ko. At ngayon na ang panahon yun, Steven. Ang balita ko, naghihirap na sila ngayon. Una dahil nalugi ang kanilang negosyo. At ikalawa, dahil sa pagkakaroon ng malubhang sakit ng daddy ni Kailin. Balita ko nga rin hindi na magtatagal ang kanyang daddy. Hindi pa mamamatay yun. Masamang damo eh. Hindi mo na ba sila mapapatawad? Ano ba naman? Hindi pa nga nakakapagbayad? Tawad na agad? Steven, hindi na ako ang Ara na inapi nila. Iba na ako ngayon. Ako na ang magdadala sa kanila. Sa impyerno. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin, Ma'am Feli. Pangako, magiging masipag ako. Well, ang totoo niyan, nakita ka ng boss ko. Naawa siya sa'yo. Mukha raw kasing problemado ka, kaya tinanggap ka niya kahit nga undergraduate ka. Actually, talagang malaki nga ang problema ko kasi nasa hospital ang daddy ko. Kailangan ko ng malaking pera para sa paggamot niya. Alam mo, mas kikita ka kung magiging personal assistant ka ng boss ko. Personal assistant? Kailangan niya ng PA ngayon. Baka nga makapag-advance ka pa ng salary. Umaawain kasi si boss.
Talaga? Totoo yun? Paano ako matatanggap dun? Oh, come on. Leave it to me. Sabi ko na, magiging interested siya. Good. Good job, Feli. So, what's next, Ma'am Ara? Sabihin mong tanggap na siyang maging PA ko. At dahil naaawa ako sa kanya, ibibigay ko ng advance ang 2 buwan na sweldo niya. Wow, tiyak na natutuwa siya, Ma'am. May magagamit na siya kahit papaano sa pagpapagamot sa father niya. Talagang ganun ang diablo sa mga bibiktimahin niya. Nagbibigay siya sa mga ito ng magandang pain para hindi nila mahalatang papunta na sila sa impyerno. Hindi ko na sinabi ko, Ma'am Feli, na dating sa amin ang bahay na ito. Para hindi na siya magtanong pa. Pero, bakit ganito? Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hello, Kailin. Nice to see you again. Ara? Ako nga. Nagulat ka ba? Dahil mukhang mayaman na ako ngayon? Well, hindi nga lang pala mukha. Talagang mayaman na. In fact, nabili ko na ang lahat ng kabuhayan nyo, including this house. No. Hindi. Kung ganun, ikaw ang boss ko? Hindi, boss. Dahil hindi ka sa opisina magtatrabaho. Tanga. Dito ka lang sa bahay. Please, kung ano man yung balak mo, parang mo ng awa. Huwag mo lang ituloy. Nasa ospital si Daddy. At kailangan niya ako. Awa? Wala na akong awa para sa inyo. Naubos na dahil sa mga pang-aapi nyo. Kaya ngayon, lasapin mo ang paghihiganti ko. Dadaling kita sa impyerno! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. At sisimulan ko na ngayon ang pagdadala sa'yo. Halika. Halika. Ara, saan mo ko dadalhin? Maawa ka sa akin. Dito. Ayan. Dito tayo sa CR. Alam mo ba, sinadya kong hindi ipalinis ito ng ilang araw bilang handa sa pagdating mo. Linisin ko ito kung yan ang gusto mo. Pero bago mo linisin yan, ha? Isusubsub muna kita dito sa bowl ng ganyan. Ayan! Ano? Mabango ba? Ha? Kailin? Tama na. Kasing bango mo ba? Ha? Sumagot ka! Sumagot ka! Sumagot ka! Ano? Ha? Anong sinabi mo? Nakuha na ni Ara si Kailin?
Yon ang sabi niya nang tumawag sa akin, Steven. Kaya nga, pinuntahan na kita. Nag-aalala ako sa kaibigan natin, Nika. Baka kung anong gawin niya kay Kailin. Ano sa palagay mo? Papatayin niya si Kailin? Huwag naman sana. Dahil masisira ang buhay niya kapag ginawa niya yun. At ayoko mangyari yun. Ha? Mahal ko si Ara, Nika. Noon pa man. Ha? Siya ang dahilan. Kaya hindi ako naakit noon kay Kailin. Sabi mo, may mahalaga kang sasabihin sa akin tungkol sa business ko. Ano ba yun? Steven. Kailin, teka, huwag mo ko yakapin. Baka makita tayo ng daddy mo. Baka kung anong isipin niya. Wala dito si daddy. Tayong dalawa lang nandito. Walang istorbo. Niloko mo lang pala ako. I love you, Steven. Please love me. Kailin, wag. Tama na sa akin. Steven! Bakit mo ako tinulak? Wala ka talagang kabutihan sa puso mo. Itong tandaan mo. Huwag mo na akong gagambalain pa. Steven! Dahil hindi ako mangingiming saktan ka kapag inulit mo pa ito. Oh my God! Malandi rin pala ang Kailin na yun. Nika, kailangan makausap natin si Ara. Ayokong masira ang buhay niya. Ay, ma'am, naibili ko na kayo ng mga HCS products, lalo na itong smart dishwashing. Good. Thank you, Feli. Ma'am, bakit ba ayaw niyo lumabas ang bahay niyo? Hindi tuloy kayo nakakapasok sa office. Hindi pa tapos ang pagbabiyahe ko sa bihag ko. At saka, nakakapag-work naman ako online. Ma'am, huwag po sana kayo magalit sa itatanong ko, ho. Bakit po ba napakalaki ng galit niyo sa dalagang yun? Makaligtas pa kaya si Kailin sa mga kamay ni Ara? Mga nagsiganap, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Jeneline de la Cruz bilang Ara. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Dadalhin kita sa impyerno. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Awa? Wala na akong awa para sa inyo. Naubos na dahil sa mga pang-aapi nyo.
Kaya ngayon, lasapin mo ang paghihiganti ko! Dadaling kita sa impyerno! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata, ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Dadalhin Kita sa Impyerno. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Bakit mo ko dinala dito? Sa likod bahay. Naalala mo yung ginawa mo sa akin nun? Itinulak mo ako sa putikan, kaya narumihan ang uniform ko. Naalala mo? Tapos na nga. Kaya pakiusap, patawarin mo na ako, Ara. Nagsisisi na ako sa mga ginawa. Hindi! Walang kapatawaran ang ginawa mo sa amin. Lalo ng pagpatay mo sa nanay ko. Alam mo, anong nangyari? Oo, huyop ka! Ara! Nailibing na si inay nang malaman kong lahat. Pero hindi na ako kumibo. Kahit napakasakit. Dahil alam ko wala ring mangyayari. Hindi ko rin makakamit ng katarungan para kay inay. Dahil mayaman kayo. I'm sorry. Patawad. Pero ngayon, makukuha ko na ang katarungan para kay inay. Magbabayad ka! Walang niyo ka! Yan! Yan ang bagay sa'yo! Ang maligo sa putek! Yan! Patawarin mo na ako! Patawad! Nagsisisi na ako! Nangihina na ako sa gutom. Masakit din ang katawan ko dahil sa mga bugbog ni Ara sa akin. Diyos ko, ngayon ko po lalong pinagsisisihan ang lahat ng ginawa kong kasalanan sa kanila. Paano ko po may tutuwid yun? Naaalala ko rin si Daddy. Ilang araw ko na siyang hindi nadadalaw. Siguradong hinahanap niya na ako. Diyos ko, tulungan mo po ako.
na may ayos ang lahat sa buhay ko. Wow! Ang bango mo naman, Stephen. Amoy Shield bath soap. Siyempre, naligo ako bago tayo pumunta kina Ara. Pero ang galing mo ah. Nalaman mong Shield bath soap ang gamit ko. Dahil yan din ang gamit ko sa bahay. Malambot kasi yon sa balat. Nika, palagay mo kaya haharapin tayo ni Ara? Pinuntahan niya ako sa bahay. Kaya tingin ko naman, haharapin niya tayo. O ano, tayo na! Anak, Kailin, nasaan ka? Bakit hindi na kita nakikita? Ganyan nga, Wilfred. Hirap na ako. Maghirap ka. Parang hindi ko na matatagalan ang sakit ko. Tanasin mo rin ang hirap. Hindi na kita mahihintay, anak. Tanasin mo ang hirap na naranasan ko nang mawala ang nanay ko. Diyos ko, hindi ko na po kaya. Bahala ka na po sa aking anak. Patawad, Panginoon, sa mga kasalanan ko. Sa nakikita ko ngayon, malapit ka nang mamatay. Buti nga sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit kayo narito, Steven, Nika? Gusto ka naming makausap. Ara, kanina pa kami dito. Pero wala ka raw, sabi ng guard. Hindi kami pinapasok. Hindi talaga kayo maaaring pumasok. Ha? Bakit? Dahil nariyan si Kailin? Oo. Ay, Ara, pakawalan mo na lang siya. Napapaliw ka na ba? Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Napakalaki ng pagkakasala sa akin ng babaeng yun. Inapi niya ako. Namatayan ng ina. At napilitang pakasal sa isang matandang Hapon para lang guminawa. Tapos, basta ko na lang siya pakakawalan. Ara, masisira ang buhay mo kapag napatay mo siya. Wala akong pakialam. Ang gusto ko, makuha ang katarungang para sa amin ni Inay. Kung makikita ka ni Aling Narda, hindi niya gugustuhin masira ang buhay mo dahil mahal ka niya. Stephen! Friend, palayain mo na lang siya. Total, nasaktan mo na naman siya, di ba? Isuko mo na siya sa mga pulis. Hayaan mong sa batas na siya magbayad. Ara, patay na rin si Mang Wilfred. Yun ang sabi ng konta ko sa ospital. Alam ko, galing ako doon.
Hindi ko na nga lang kinausap ang taong yon. Pero kinunang ko ang pagkamatay niya para maipakita ko kay Kailin. Nakikiusap ako sa iyo, Ara. Isuko mo na si Kailin. Ayokong masira ang buhay mo. Steven! Matakot ka naman sana sa Diyos. Daddy. Hindi. Daddy ko. Bakit mo ko iniwan? Ngayong nakita mo na ang video ng pagkamatay ng daddy mo, naramdaman mo na rin kung gaano kasakit ang naramdaman ko nang mawala ang nanay ko. Paano na ako ngayon, Daddy? Daddy! Oh, nawala siya ng malay. Kumusta na si Kailin, Ara? Nagkamalay na siya. Pero sabi ng doktor, kailangan pa niyang manatili ng ilang araw dito sa ospital para magkamot siya. Mabuti at dinala mo siya rito sa ospital. Kahit na nga kinamumuhian mo siya. Patay na ang daddy niya. Tulad din ni inay. Kaya manos na kami. Ara. Tama ka, Steven. Hindi gugustuhin ni inay na masira ang buhay ko. Dahil mahal na mahal niya ako. At dapat din ako matakot sa Diyos na siyang nagbigay sa lahat ng biyayang meron ako ngayon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit mo pa ako dinala dito sa ospital? Sana hinayaan mo na lang ako mamatay para makabayad na ako sa lahat ng pagkakasala ko sa iyo. Ang Diyos ang tunay na may-ari ng buhay. At siya lamang ang may karapatang kumuha nito. Patawad, Ara. Ang totoo, matagal na namin pinagsisisihan ni Daddy ang mga kasalanan namin. At para patunayan ko yun, susuko ako sa mga pulis. Kailin. Doon ko aayusin ang buhay ko. Pakiusap ko lang. Hayaan mong maihatid ko sa huling hantungan si Daddy. Iyon po pala ang mga nangyari? Oo, Feli. Hindi ko na sinabi sa iyo nung mga nakaraang araw dahil ayoko madamay ka pa sa kahihinatnan ng gagawin ko. Ma'am, magtatapat na po ako sa inyo. Ang totoo po, ma'am, alam ko po yung mga naganap eh. Dahil ako po yung contact ni Nico doon sa ospital. Ano? Hindi ko nga lang kayo mapayuhan dahil natatakot po ako sa inyo, ma'am. Salamat. Salamat sa pakikipagtulungan mo sa mga kaibigan ko, Feli. Dahil sa inyong lahat, namulat ako sa aking pagkakamali.
Hindi na ba magbabago ang isip mo? Babalik ka na sa Japan bukas. Kailangan ko kasing asikasuhin ang negosyong iniwan sa akin ni Arakawa. Ang pumanaw kong asawa, Steven. Babalik ka pa ba dito? Oo naman. Mapapadalas na ngayon ang pagbalik ko. Dahil wala nang galit sa puso ko. Ara, sana dumating ang panahon na maging isa ako sa mga dahilan ng pagbabalik mo dito. Isa ka naman talaga doon. Dahil kaibigan ko kayo ni Nika. Hindi yon. Mahal kita. Noon pa man. Higit pa sa isang kaibigan. Alam ko. Sinabi sa akin ni Nika. Hindi ka nagagalit? Hindi. Nagpapasalamat pa nga ako dahil kahit na puno ng galit ng puso ko, may nagmamahal pa rin pala sa akin. Kaya lang, Steven, hindi pa ako handang harapin ang pag-ibig ngayon. Okay lang. Handa ako maghintay. Ang importante, alam mo na ngayon ang tunay na damdamin ko. Salamat. Alam mo, napakabuti ng Diyos sa akin. Hindi lang mga biyaya ang ibinigay niya sa akin, kundi maging ang hanap kong katarungan. Kaya naman ngayon, naniniwala na akong may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Dadalhin Kita sa Impyerno. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Jerry Mutia, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Ara. Nilapatan ang tunog ni Temyong Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang pakinggan ang aming susunod na kasaysayang ihahandog sa inyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.